Tahimik ang buong mansyon ni Leonardo Villarreal, isang bilyonaryong kilala sa buong bansa, hindi lang dahil sa lawak ng kanyang negosyo, kundi dahil sa lamig ng kanyang puso. Sa edad na 47, nasa kanya na ang lahat. Yaman, kapangyarihan, impluwensya. Ngunit sa gabing iyon, habang nakatayo siya sa gitna ng napakalaking sala, may isang bagay na wala ang presensya ng taong matagal na niyang ipinagwalang bahala. Si Maria Elena ang kanyang kasambahay. Taon nang naglilingkod si Maria Elena sa mansyon. Siya ang unang dumarating sa umaga at huling umaalis sa gabi. Tahimik, masipag. Palaging nakayuko kapag kinakausap si Leonardo. Para kay Leonardo, isa lamang siyang anino sa bahay. Bahaging naroon pero hindi kailanman pinansin. Hanggang sa isang umaga hindi na siya dumating. Nasaan si Maria Elena? Malamig na tanong ni Leonardo habang nag-aalmusal. Hindi man lang tumitingin sa kanyang sekretary si Paulo. Nagpaalam po siya kahapon, sir. Sabi po niya kailangan daw po niyang umalis. May inaasikaso raw pong personal. Hindi tumango si Leonardo. Hindi rin siya nagtanong pa. Akala niya tulad ng iba, babalik din yon. Lahat ng umaalis bumabalik dahil sino ba ang lalayo sa ginhawang kaya niyang ibigay. Ngunit lumipas ang isang araw, dalawa, isang linggo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon may isang bagay sa mansyon na hindi niya matiis ang katahimikan. Hindi na maayos ang timpla ng kape sa umaga. Walang nag-aayos ng mga lumang litrato sa bookshelf. Walang tahimik na presensyang palaging nariyan kapag siya'y umuwi, pagod at galit sa mundo. At doon niya napagtanto hindi basta kasambahay si Maria Elena sa bahay na yon. Isang gabi, habang naglalakad siya sa hallway, napahinto siya sa harap ng maliit na silid sa likod ng kusina, ang silid ni Maria Elena. Matagal na yung bakante pero hindi niya kailanman pinasok. Ngayon lang marahan niyang binuksan ang pinto. Malinis, payak. Isang maliit na kama, lumang kabinet at sa ibabaw nito, isang kahong kahoy. Hindi niya alam kung bakit niya yon binuksan. Sa loob may mga lumang litrato. Isang batang babae na yakap ang isang babaeng kamukha ni Maria Elena. May petsa sa likod. 25 taon na ang nakalipas. May isang papel, isang sulat na katupi. Tila matagal ang sinulat pero hindi kailanman naibigay. Nanginginig ang kamay ni Leonardo habang binabasa ang pangalan sa ibaba. Ang kanyang pangalan para kay Leonardo de. Doon nagsimulang bumigat ang dibdib niya. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, sa unang pagkakataon sa buhay niya, iniutos niya kay Paulo ang isang bagay na hindi kailanman kaugnay ng negosyo. Hanapin mo si Maria Elena. Nagulat si Paulo. Sir, hanapin mo siya. Kahit saan pa siya naroon. At sa mismong sandaling iyon, hindi pa alam ni Leonardo na ang paghahanap na iyon ay hindi lang tungkol sa isang kasambahay, kundi tungkol sa isang katotohanang matagal nang nagtatago sa likod ng kanyang yaman. Isang katotohanang unti-unting babasag sa lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang sarili. Samantala, sa isang maliit at liblib na bayan sa probinsya, isang babaeng payat ang tahimik na naglalakad pauwi sa isang barong-barong na halos hindi na kayang tumayo laban sa hangin. Hawak niya ang isang supot ng gamot at sa kanyang mga mata may halong pagod at pangamba. Si Maria Elena. At sa loob ng barong-barong, may isang taong matagal ang tinatago sa mundo. Isang lihim na dahilan kung bakit siya umalis at kung bakit hindi na niya kailanman balak bumalik sa mansyon. Sa sandaling magtagpo muli ang kanilang mga landas, wala nang makakataka sa katotohanang matagal nang naghihintay na mabunyag. Sa loob ng barong-barong, mahinang bumukas ang pinto habang pumasok si Maria Elena. Lumang-luma ang sahig na kahoy. May mga bahagi ng lumulubog sa bawat hakbang. Sa isang sulok, may manipis na kurtinang naghihiwalay sa maliit na espasyo at sa likod nito, naroon ang isang taong dahilan ng lahat. Anak, mahina niyang tawag habang inilalapag ang supot ng gamot sa lamisang halos sira na. Umubo ang babaeng nakahiga sa kama. Payat ang mga braso, maputla ang mukha at hirap ang bawat paghinga. Dahan-dahang lumingon ang babae at pilit nang umiti. Nandito ka na, inay, si Isabela. Taong gulang at ang lihim na hindi kailanman nalaman ni Leonardo Villarreal. Umupo si Maria Elena sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng anak. Ramdam niya ang lamig ng balat nito, ang panghihinang unti-unting kinakain ang dating masiglang dalaga. May gamot na tayo. Pilit niyang masiglang sabi kahit nanginginig ang boses.
Sabi ng doktor, kailangan mo lang talagang uminom sa oras. Tumango si Isabela ngunit mailungkot sa mga mata. Inay, bumalik ka na ba sa trabaho? Napayo ko si Maria Elena. Matagal siyang hindi sumagot. Hindi na, anak. Saglit na natahimik ang buong barong-barong. Tanging huni ng kuliglig sa labas at mahinang pag-ubo ni Isabela ang maririnig. Dahil ba sa akin, mahinang tanong ng dalaga. Mabilis na umiling si Maria Elena. Hindi. Desisyon ko yon. Panahon na. Pero sa puso niya alam niyang di iyon buong katotohanan. Naalala niya ang araw na sinabi ng doktor ang diagnosis. Isang sakit na matagal nang unti-unting lumalaban sa katawan ni Isabela. Mahal ang gamutan. Paulit-ulit ang check-up. At sa bawat reseta, mas lalong bumibigat ang pasaning dala ni Maria Elena. 5 taon siyang nanahimik sa mansyon. Nagtiis, nag-ipon. Lahat para sa isang araw na alam niyang darating ang araw na kakailanganin siya ng anak niya ng buong buo. Hindi niya kayang manatili roon habang unti-unting naubos ang oras ni Isabela. Hindi niya kayang humingi ng tulong lalo na kay Leonardo. Samantala, sa lungsod, hindi mapakali si Leonardo Villarreal. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang mga gusali at ilaw ng syudad pero parang may kulang sa bawat tanawin. May nahanap na ba? Tanong niya nang pumasok si Paulo. Hawak ang ilang dokumento. May lead na po, sir. May record po na umuwi siya sa probinsya. Isang bayan sa may tabing ilog. Lumingon si Leonardo. Nasaan? Binanggit ni Paulo ang pangalan ng bayan. Isang simpleng lugar malayo sa mundo ng negosyo, politika at kapangyarihan na kinagisnan ni Leonardo. Maghanda ka, maikling utos niya. Pupunta tayo roon. Nagulat si Paulo. Kayo po mismo, sir. Tumango si Leonardo. Ako mismo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi niya rin alam kung ano ang inaasahan niyang makita. Ngunit may kung anong humihila sa kanya, isang pakiramdam na matagal na niyang binabaliwala. Habang nasa biyahe sila kinabukasan, tahimik si Leonardo. Sa bawat kilometrong nilalampasan, tila mas lumalayo siya sa dati niyang mundo. Wala ang mga matatayog na gusali, wala ang mga mamahaling sasakyan. Ang naroon ay mga palayan, maliliit na tindahan at mga bahay na gawa sa pawid at kahoy. Dito po banda, sabi ni Paulo habang humihinto ang sasakyan. Bumaba si Leonardo. Mainit ang araw. Maalikabok ang daan. At sa unang pagkakataon, ramdam niya ang pagiging maliit niya sa isang mundong hindi niya kontrolado. May ilang kapitbahay ang napatingin sa kanya sa maayos niyang suot sa tindig na halatang hindi taga rito. Ngunit hindi niya yon pinansin. Lumakad siya patungo sa isang barong-barong na itinuro ng isang matandang lalaki. At doon sa harap ng pintuang kahoy nakupas na ang pintura. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leonardo. Hindi pa niya alam kung bakit. Hindi pa niya alam na sa likod ng pintuang iyon may katotohanang matagal nang naghihintay. Isang katotohanang hindi na niya kailanman matatakasan. Nakatayo si Leonardo sa harap ng pintuan tila napako ang mga paa sa lupa. Ilang segundo o marahil ilang minuto ang lumipas bago niya nagawang itaas ang kamay at kumatok. Mahina. Parang takot na takot siyang marinig. Sa loob ng barong-barong napatigil si Maria Elena sa pag-aayos ng kumot ni Isabela. May kumakatok, inay. Mahina ngunit alertong sabi ni Isabela. Nanikip ang dibdib ni Maria Elena. Walang inaasahang bisita. Lalo na't halos wala nang nakakakilala sa kanya sa bayang ito maliban sa ilang kamag-anak at kapitbahay. Magpahinga ka muna, sabi niya sa anak. Ako na ang titingin. Habang papalapit siya sa pinto, may kung anong kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Parang may bumubulong sa kanya, isang pakiramdam na matagal na niyang tinatakbuhan. Pagbukas niya ng pinto, biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Nakatayo sa harap niya si Leonardo Villarreal. Hindi ang bilyonaryong nakikita sa telebisyon, hindi ang malamig na amo sa mansyon, kundi isang lalaking maihalong pagkalito at tensyon sa mga mata. Para bang siya man ay hindi sigurado kung bakit siya naroon. Maria Elena mahina niyang sambit. Napaatras si Maria Elena ng isang hakbang. Nanlaki ang mga mata niya at agad niyang hinawakan ang gilid ng pinto. Tila yun na lamang ang humahawak sa kanya para hindi tuluyang manghina. Sir, halos pabulong niyang sagot. Bakit po kayo nandito? Hindi agad nakasagot si Leonardo.
Tumingin siya sa paligid sa barong-barong, sa bitak-bitak na dingding sa lupaing walang bakas ng karangyaan. Hindi ito ang mundong inaasahan niyang makita para sa isang taong 5 taon niyang nakasama sa isang bubong. Hinahanap kita, diretsong sabi niya sa wakas. Umalis ka ng walang paliwanag. Napayo ko si Maria Elena. Pasensya na po sir. May kailangan lang po akong asikasuhin. 1 linggo nagiit ni Leonardo. Hindi ka man lang nagpaalam ng maayos. May bahagyang peklat sa boses niya. Isang emosyon na bihira niyang maramdaman. Galit, pag-aalala, hindi niya alam. Huminga ng malalim si Maria Elena. Kung wala na po kayong ibang sadya, sir, sana po ihayaan niyo na lang po ako. Naputol ang kanyang salita nang biglang umubo si Isabela mula sa loob. Isang ubo na malalim, masakit at paulit-ulit. Napatingin si Leonardo sa loob ng bahay. May kasama ka, tanong niya. May bahid ng pagtataka. Hindi agad sumagot si Maria Elena. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan, ang takot na matagal niyang kinikimkim. Sagot niya sa wakas. Ang anak ko. Tahimik si Leonardo. Anak. Isang salitang hindi niya inaasahang maririnig. Hindi ko alam na may anak, Gay. Marahang sabi niya. Hindi tumingin si Maria Elena. Hindi ko po kasi kailanman sinabi. Bago pa siya makapagsalita muli, narinig nila ang mahina ngunit malinaw na tinig ni Isabela. Inay, sino po yan? Napapikit si Maria Elena. Dahan-dahan siyang lumingon sa loob. May bisita lang, anak. Ngunit huli na. Lumabas na sa likod ng kurtina si Isabela. Hawak ang gilid ng kama para makalakad. Maputla, payat at halatang may karamdaman. Sa sandaling magtama ang mga mata ni Leonardo at ni Isabela, may kung anong kakaibang damdamin ang dumaan sa dibdib niya. Isang pamilyar na anyo, isang mga matang tila matagal na niyang nakita sa salamin. Magandang hapon po, magalang nabati ni Isabela. Pilit na nakangiti. Hindi agad nakapagsalita si Leonardo. Tinitigan niya ang mukha ng dalaga, ang hugis ng ilong, ang linya ng labi, ang mga mata. Parang may tumusok sa kanyang alaala. Sir, mahinang sabi ni Maria Elena. Halatang kinakabahan. Ito po si Isabela. Isabela. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leonardo. At si Leonardo Villarreal, dagdag ni Maria Elena. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Ang dati kong amo. Napalingon si Isabela kay Leonardo. Kayo po pala yon. May respeto sa kanyang tinig pero maihalong pagtataka. Hindi pa rin makapagsalita si Leonardo. May kung anong bumibigat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. May sakit po siya, biglang sabi ni Maria Elena. Halos nagmamadali. Kaya po ako umalis. Kailangan niya po ako. Tumango si Leonardo ngunit ang mga mata niya ay hindi umaalis kay Isabela. Anong sakit? Tanong niya. Mas malambot ang boses kaysa dati. Nag-alinlangan si Maria Elena. Hindi na po mahalaga, sir. Ngunit mahalaga ito kay Leonardo kahit hindi pa niya alam kung bakit. Sa loob-loob niya may isang tanong na unti-unting umusbong. Isang tanong na matagal nang gustong lumabas ngunit pilit niyang itinataboy. Bakit pakiramdam niya may koneksyon siya sa batang ito? At habang tahimik na nakatayo si Leonardo sa gitna ng barong-barong, unti-unting humihigpit ang lubid ng katotohanan sa paligid niya. Isang katotohanan sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo niyang hindi matatakasan. Tahimik ang buong barong-barong. Halos maririnig mo ang hininga ng bawat isa. Ang mabilis na tibok ng puso ni Leonardo, ang malalim na paghinga ni Maria Elena, at ang mahina ngunit pilit na matatag na hininga ni Isabela. Para bang huminto ang oras sa isang saglit at bawat mata nakatuon sa isa't isa. Lumapit si Leonardo, pilit na pinipigilan ang damdamin na matagal niyang itinago. Maria Elena, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo ako iniwasan ng ganito katagal? Huminga si Maria Elena ng malalim. Sir, hindi ko po kayang ipaliwanag noon. Hindi po sa ayaw ko sa inyo pero ang kailangan lang po ni Isabela ang inuuna ko. Tumango si Leonardo, pilit na iniintindi ang bigat ng sinabi. Ngunit sa kanyang puso, isang kakaibang galit at panghihinayang ang nag-alon sa kanya. Hindi ko alam na ganito na pala kalala. Hindi po niyo alam, sir. Mahinang sabi ni Maria Elena. May luha sa gilid ng mata. Kaya po ako umalis.
Ang sakit po niya sobrang delikado at wala po akong ibang maaasahan kundi siya. Wala po akong kayang ipaliwanag noon pero tumigil siya saglit at hinalikan ang noo ng anak. Ngayon po sana po maintindihan niyo. Si Isabela kahit mahina ay dahan-dahang lumapit kay Leonardo. Halatang may takot pero may pag-asa. Kayo po ba may kinalaman sa inang nakilala ko sa litrato? Napalingon si Leonardo kay Maria Elena. Halos hindi makapaniwala. Ano ang ibig mong sabihin? Si Maria Elena ay lumingon sa anak. Nakilala mo siya sa litrato. Iyon po ang dati kong amo. Ngunit ngayon, Sir Leonardo, hindi na siya dapat abalahin ang buhay namin. Tumango si Leonardo, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang paghanga, isang pangunawa at isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ko alam na may ganitong buhay ka na at hindi ko rin alam paano ko haharapin ito. Sir, hindi po kayo kailangan. Sagot ni Maria Elena. Halatang labis ang pagod. Ngunit kung nais niyo po talagang tulungan, maaari po, ngunit kailangan nating maging maingat. Doon sa maliit na barong-barong, unti-unting nagbukas ang pinto ng posibilidad. Hindi lang para kay Leonardo kundi para sa buong pamilya na matagal nang naghintay sa tamang sandali. Ngunit bago pa man makapagsalita si Leonardo, biglang umupo si Isabela sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ina, matagal ko nang hinihintay na makita kayong dalawa. Pero bakit po kayo parang may takot sa isa't isa? Napangiti si Maria Elena, ngunit maihalong lungkot dahil anak may mga bagay na matagal nang itinatago. Hindi ko po alam kung paano ito tatanggapin ng ibang tao. Tumingin si Leonardo kay Isabela at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naranasan sa kabila ng lahat ng kanyang yaman. Isang tunay na koneksyon sa isang buhay na hindi niya pag-aari. Hindi ko alam kung paano ko ito ayusin. Malumanay niyang sabi. Pero sisikapin kong maunawaan. Saksi. Ako sa lahat ng hirap niyo. Huminga si Maria Elena ng malalim. Sir, salamat po. Hindi po ako sanay na may nagmamalasakit sa amin sa ganitong paraan. Ngunit kailangan po natin ang pasensya. Isa-isa po nating haharapin ang katotohanan. Si Leonardo ay tumango. Marahang hinawakan ang kamay ni Maria Elena at saka tiningnan si Isabela. Kung ganoon, magsimula tayo mula sa simula. At sa pagkakataong ito, hindi na ako alis. Tahimik silang tatlo sa barong-barong. Ang huni ng kuliglig sa labas ay parang musika sa kanilang mga tainga. Hindi na mahalaga ang yaman. Hindi na mahalaga ang kapangyarihan. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanang matagal nang nakatago at ngayon ay unti-unting nilang haharapin magkasama. Ngunit sa labas ng barong-barong sa gilid ng kalsada may isang anino ang nanonood. Isang taong matagal nang nakatago sa dilim at alam ang lahat ng lihim ng pamilya. Hindi pa tapos ang kwento. Ang tunay na pagsubok ay kakapitan pa lamang sa kanilang mga puso. Ang hangin sa probinsya ay humahaplos sa mukha ni Leonardo at sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam siya ng takot hindi sa negosyo, hindi sa pera, kundi sa katotohanang darating at hindi niya kayang takasan. Ang katotohanang iyon ay nakatayo sa harap niya sa loob ng barong-barong at sa bawat saglit, unti-unting itong magbubukas ng pintuan ng nakaraan. Pintuan na magbabago sa buhay nilang tatlo magpakailanman. Sa loob ng barong-barong, unti-unting bumalik ang normal na ritmo ng hininga ni Isabela. Hawak pa rin ni Maria Elena ang kamay ng anak at si Leonardo ay tahimik na nakatayo sa tabi. Pinagmamasdan ang bawat galaw. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Isang bigat na hindi niya naranasan sa kabila ng lahat ng kayamanan at kapangyarihan sa buhay niya. Sir, hindi po ito biro. Mahina ngunit matatag na sabi ni Maria Elena. Ang kalusugan ni Isabela sobrang delikado po at kailangan niya ng tamang oras, tamang pag-aalaga. Hindi pwede ang pagmamadali. Tumango si Leonardo. Naiintindihan ko na, Maria Elena. Ngayon ko lang tunay na naiintindihan kung gaano po kalaki ang pinasa nyo. At huli na. Pero gusto kong tumulong. Kung hahayaan nyo po ako. Napatingin si Maria Elena kay Leonardo. Halos hindi siya makapaniwala. Maraming taon na ang nakalipas. Halos wala siyang nadama mula sa lalaking ito maliban sa lamig at distansya. Ngunit ngayon may bahid ng sincerity ng tao, pusong pagnanais na ayusin ang nagawang pagkukulang. Hindi po ako sanay sir, ngunit huminga siya ng malalim. Marahil po ito na ang pagkakataon para magkakaroon tayo ng tulong.
Para kay Isabela. Si Isabela naman kahit mahina ay pilit nang umiti. Sir Leonardo, salamat po. Kahit paano naririnig ko po na may nagmamalasakit sa amin ngayon. Ang puso ni Leonardo ay unti-unting napuno ng kakaibang damdamin. Hindi ng kapangyarihan, hindi ng kontrol, kundi ng pangunawa at pagkilala sa hirap na tiniis ng ibang tao para sa isang mahal sa buhay. Simulan natin sa ngayon. Marahang sabi niya. Isa-isa. Hindi ko po kayo pababayaan. Napahinga si Maria Elena nang marinig iyon at para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man tuluyang maramdaman ang tatlo ang katahimikan ng sandaling iyon, may malayong tunog ng kotse na huminto sa dulo ng kalsada. Tahimik silang tatlo. Si Leonardo agad ay napalingon sa bintana. Mata niya ay kumikinang sa tensyon. Ang kotse ay may mga tinted windows. Hindi mo mawari kung sino ang nasa loob. Ngunit ramdam niya may dumating na hindi inaasahan. Maria Elena, dapat ba nating malaman kung sino yon? Tanong niya sa mahinang boses. Ngunit halata ang kaba sa tinig niya. Hindi ko po alam, sir. Sagot ni Maria Elena. Halatang nanginginig. Ngunit huminga siya. May pakiramdam po akong hindi ito basta-basta. Ang hangin sa labas ay humaplos sa kanilang balat. Dala ang kakaibang lamig ng takot at misteryo. Si Leonardo ay unti-unting lumapit sa pintuan. Ang dibdib niya ay bumibigat sa bawat hakbang. Hindi niya alam kung sino ang darating. Ngunit ramdam niya ang darating na iyon ay magdadala ng bagong katotohanan. At sa sandaling bumukas ang pintuan sa labas, nagkaroon ng liwanag mula sa sasakyan. Isang anino ang lumabas, matatag at tahimik ngunit halata ang intensyon. Si Leonardo ay napahinto. Si Maria Elena ay huminga ng malalim at si Isabela, kahit mahina ay tumayo. Hinawakan ang kamay ng ina handang harapin ang bagong pagbabago na unti-unting sumasalubong sa kanila. Ang katotohanan na matagal nang tinatago ay unti-unting bubunyag at wala sa kanila ang makakataka sa epekto nito. At dito pa lamang nagsisimula ang masalimuot na yugto, isang yugto ng mga lihim, emosyon at pagpili na maghuhubog sa kanilang kapalaran sa mga susunod na araw. Ang anino mula sa labas ay dahan-dahang lumapit sa barong-barong. Hindi mo mawari kung lalaki o babae, ngunit ang kilos ay matatag at may hawig ng otoridad. Si Leonardo ay huminga ng malalim, ang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng taong iyon. Ramdam ang bigat ng tensyon sa paligid. Leonardo Villarreal. Mahin. Ang sabi ng boses mula sa anino. Malalim, may bahid ng kapangyarihan at tila may kasamang pananakot. Tumayo si Leonardo. Ramdam ang bawat tibok ng puso. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ko ito sinasadya pero kailangan natin mag-usap. Sagot ng anino at unti-unting lumabas sa dilim. Isang lalaking nasa edad na mid-40 na pula. Maayos ang suot at may malamig na titig na halos pumipigil sa hangin sa paligid. May alam ako tungkol sa pamilya niyo. Napatingin si Maria Elena kay Leonardo. Halatang hindi niya alam kung paano haharapin ito. Sir, sino po siya? Isa sa nakakaalam ng lahat. Sagot ni Leonardo at ang boses niya ay maihalong galit at pag-aalala. At ngayon hindi na natin pwedeng takasan ang katotohanan. Lumapit ang lalaki sa pintuan. Dahan-dahang tiningnan si Isabela at Maria Elena. Alam ko ang lahat tungkol sa sitwasyon niyo, patuloy niya. At kung hindi natin ito ayusin ngayon, maaari itong sumira sa lahat ng nasa paligid niyo. Si Isabela kahit mahina ay humawak ng kamay ng ina, nag-aalala sa tono ng boses ng lalaki. Anong ibig niyong sabihin, sir? Tanong niya. Pilit na nakangiti ngunit halata ang kaba sa mga mata. May kasaysayan si Leonardo Villarreal sa inyo, sagot ng lalaki. At may mga desisyon noon na ngayon ay kailangan na nating harapin. Ang ilang lihim matagal nang itinatago at ngayon lilitaw sa harap ninyo. Tumayo si Leonardo. Ang puso ay bumibigat sa bawat salita. Ramdam niya ang bigat ng nakaraan, ang bigat ng hindi niya inintindihan noon. At ngayon harap-harapan na niya ang epekto nito. Kung ano man ang lihim na yon, handa akong malaman, mahinang sabi niya. Handa akong harapin kahit ano. Si Maria Elena ay lumapit, hawak ang kamay ni Isabela at pilit nang umiti. Kung handa po kayo, Sir Leonardo, kailangan nating maging matatag. Hindi lamang para sa atin kundi para sa anak ko. Matatag tayo, sagot ni Leonardo. Pinipilit kontrolin ang kaba at galit.
At hindi ko hahayaan na masaktan pa kayo o ang batang ito. Ang lalaki mula sa labas ay tumingin kay Leonardo tila sinusuri ang bawat kilos. Magsimula tayo sa simula, sabi niya. May mga bagay na kailangang linawin at may mga taong kailangang malaman ang katotohanan. Tahimik silang tatlo sa loob ng barong-barong. Ang hangin sa labas ay humaplos sa kanilang mga mukha dala ang kakaibang pangamba at pag-asa. Ang lihim na matagal nang nakatago, isang lihim na magpapabago sa buhay nila ay unti-unting lumalapit sa liwanag. Si Leonardo ay huminga ng malalim tumingin kay Maria Elena at saka kay Isabela. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ito lahat. Mahinang sabi niya. Pero sisikapin kong ayusin ang lahat. Isa-isa, kasama kayo. Maria Elena ay tumango. Pilit na pinipigilan ang luha. Salamat po sir dahil sa inyo may pag-asa pa. Ngunit sa puso ni Leonardo, alam niya ang pag-asa na yon ay may kasamang mabigat na pasanin. Ang katotohanang matagal nang itinago ay magsisimula na ring humatak sa kanila sa daan na puno ng emosyon, desisyon at pagharap sa nakaraan na matagal nang nilimot. Sa bawat sandali, naramdaman ni Leonardo na ang buhay niya na dati ay puno ng kontrol at kapangyarihan ay unti-unting natutunaw sa isang mundo na hindi niya pinili. Isang mundo ng damdamin, katotohanan at pusong sugatan. At sa barong-barong na yon, nagsisimula ang yugto ng pagbabago. Isang yugto na magpapakita kung sino ang tunay na matatag, sino ang handang magpatawad, at sino ang handang harapin ang katotohanang hindi nila kailanman matatakasan. Ang lalaki mula sa labas ay dahan-dahang lumapit sa loob ng barong-barong. Bawat hakbang niya ay tila may bigat. Bawat tingin ay puno ng kahulugan. Tumigil siya ilang hakbang mula sa kanila. Tumingin kay Leonardo ng matagal at nagsalita ng mabagal. Leonardo, may mga bagay tungkol sa nakaraan mo na hindi mo pa alam. May mga desisyon ka noon na ngayon ay may epekto sa buhay ni Maria Elena at ng anak niya. Sabi niya, ang boses malalim at maihalong seryosong babala. Tumayo si Leonardo ng diretsyo. Ang mga mata kumikislap. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang lihim na hindi ko alam? Napatingin si Maria Elena sa anak at saka kay Leonardo. Sir, handa na po ba kayo sa katotohanan? Tumango si Leonardo kahit bahagyang kaba. Handa na ako. Ano mang ito, kailangan kong malaman. Para kay Isabela. Si Isabela bagamat mahina ay humawak sa kamay ng ina parang nagbibigay ng lakas sa kanilang dalawa. Inay, Sir Leonardo, handa po ba tayong malaman ang lahat? Napahinga si Maria Elena. Huminga ng malalim at tumingin sa lalaki. Sige po, sabihin niyo na. Ngunit sana po dahan-dahan lamang. Tumango ang lalaki. Matagal na itong itinago pero ngayon kailangan na itong harapin. Si Leonardo, may kinalaman ka sa pamilya ni Maria Elena sa paraang hindi mo inakala. Ang anak niya hindi lamang basta bata at ang mga nangyari sa nakaraan may kinalaman sa iyo. Napatingin si Leonardo kay Maria Elena at nakaramdam ng kakaibang kirot sa dibdib. Ang mga salita ng lalaki ay tila humahati sa bawat alaala at damdamin niya. Isang matagal nang tinataboy na katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Leonardo halos bumulong. May dokumento ako. Sagot ng lalaki. Lahat ng detalye, lahat ng koneksyon, lahat ng dapat mong malaman. Kung nais mong harapin ito, kailangan nating pumunta sa isang lugar. Isang lugar kung saan malalaman mo ang buong katotohanan. Napatingin si Maria Elena kay Leonardo. Halatang nag-aalangan ngunit alam niya na oras na upang harapin ang lahat. Sir, kung ito na po ang tamang panahon, kailangan nating pumunta. Para kay Isabela at para sa katotohanan. Tumango si Leonardo at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad hindi bilang bilyonaryo kundi bilang isang tao na kailangang harapin ang nakaraan at ipagtanggol ang tama. Si Isabela ay humawak ng kamay ng ina at tumingin kay Leonardo. Sir Leonardo, kasama po namin kayo. Umumiti si Leonardo kahit bahagya. Kasama kayo? Hindi ko po kayo pababayaan. At sa unang hakbang nila palabas ng barong-barong, ramdam ng tatlo ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang hangin ay malamig tila may daladalang babala. Sa kalsada, nakatayo pa rin ang lalaki. Naghihintay na patnubayan sila sa landas ng katotohanan. Ang bawat hakbang ni Leonardo patungo sa sasakyan ay puno ng kaba. Alam niyang ang yugto na ito ay maghuhubog sa kanilang buhay. Magpapakita ng lihim, katotohanan at damdaming matagal nang itinago.
Sa pag-upo nila sa sasakyan, si Leonardo ay tumingin kay Maria Elena at Isabela. Handa na ba tayo? Tumango silang dalawa at sa unang pagkakataon ang tatlong puso ay nagkakaisa. Handang harapin ang katotohanan na matagal nang itinago sa dilim. Handang harapin ang nakaraan at handang harapin ang bawat hamon na darating. Ang sasakyan ay umandar. Unti-unting naglaho sa kalsada. Dala ang tatlong tao at isang lihim na malaki. Isang lihim na hindi nila kayang takasan. Ngunit kailangan nilang harapin magkasama. Sa paglalakbay nila sa sasakyan, tahimik ang tatlo. Ang hangin sa labas ay dumarampi sa mukha nila. Dala ang kakaibang damdamin, pangamba, pag-asa at kaunting takot sa hindi pa nila alam. Ang lalaki mula sa labas ay tahimik rin, nakatingin sa kalsada at sa bawat hakbang ng biyahe ay ramdam ang bigat ng katotohanan na unti-unting bubunyag. Matapos ang ilang oras, dumating sila sa isang lumang opisina sa bayan. Ang lugar ay payak ngunit puno ang dokumento at lumang litrato, lahat ng koneksyon sa nakaraan, lahat ng lihim na matagal nang itinago. Dito unti-unting nabunyag ang kwento na matagal nang pinananatiling lihim. Lumapit ang lalaki sa kanila at iniabot ang isang makapal na folder kay Leonardo. Lahat ng detalye ng nakaraan nyo at ng pamilya ni Maria Elena nandito. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Sabi niya binuksan ni Leonardo ang folder at sa bawat litrato, sulat at dokumento na nakita niya, unti-unting lumabas ang katotohanan. Napagtanto niya na ang anak ni Maria Elena si Isabela ay may ugnayan sa kanyang pamilya na hindi niya alam. Ang mga desisyon niya noon bilang bilyonaryo. Ang pagtatrabaho, mga desisyon sa negosyo at pag-iwan kay Maria Elena ay may direktang epekto sa buhay ng mag-ina. Huminga si Leonardo ng malalim. Maria Elena. Isabela, ngayon ko lang tunay na naintindihan lahat. At huli man, gagawin ko ang lahat upang itama ang mali. Napangiti si Maria Elena. May halong luha sa mga mata. Sir Leonardo, salamat po. Hindi po madali para sa amin ngunit ngayon po may pag-asa na kami. Si Isabela ay humawak sa kamay ng ina at saka ni Leonardo, Sir, salamat po sa pag-unawa at sa pagtulong. Ngunit hindi nagtatapos dito ang kanilang kwento. Ang katotohanan na matagal nang itinago ay nagbigay daan sa bagong simula, isang simula kung saan ang tatlong puso ay magkakaugnay handang maghilom at magtulungan sa pagharap sa hamon ng buhay. Lumabas sila sa opisina. Ramdam ang liwanag ng araw sa kanilang mga mukha. Para sa unang pagkakataon, ang tatlong tao ay may malinaw na pag-asa at tapang. Si Leonardo na dati ay bilyonaryo na puno ng kontrol at kapangyarihan, ngayon ay natutong maging tao, magpakumbaba, magmalasakit at umintindi sa damdamin ng iba. Si Maria Elena ay natutong magtiwala sa taong dati niyang iniiwasan at si Isabela ay naramdaman ang pagmamahal na matagal nang itinago sa kanila. Ang bawat hakbang nila palabas sa lumang opisina ay simbolo ng bagong simula, isang buhay na puno ng pag-asa, pag-ibig at pagtanggap sa katotohanan. At sa huli, natutunan ni Leonardo na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi pera, hindi negosyo at hindi kapangyarihan kundi ang pamilya, tiwala at ang kakayahang magmahal ng tunay kahit gaano pa kahirap ang nakaraan. Ang tatlong puso, Leonardo, Maria Elena at Isabela, ay naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Dala ang liwanag ng bagong pag-asa at ang aral na kahit gaano katagal mo itinatago ang katotohanan. Darating ang araw na kailangan mo itong harapin at sa harap ng katotohanan. Doon mo tunay na makikita ang kahalagahan ng pamilya, pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa wakas, sa kabila ng lahat ng lihim at sakit, natutunan nilang lahat. Walang katotohanang hindi tutuklasan at walang damdaming hindi mararamdaman kapag handa kang magmahal at magpatawad. Dito nagtatapos ang kwento. Ngunit ang bagong simula ng tatlo ay magsisilbing alaala na sa bawat pagtatapos may bagong pag-asa at pagkakataon na naghihintay. Mukamal likhadya, bilkul way sa high change na hikya, same structure, same meaning, same sentences ka flow, bilkul pora. Agar coach or chahiye to bata dena.